Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalakay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang ditain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire, Lapid Fire, Lapid Fire, dito sa DZRJ, 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa merong tinatalakay na tama sa bayan, merong humor. At bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kinamukha ko yung siga, magaling talaga. Pero talagang baka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Dito lang. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tabang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. Kapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ibuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang ating pong mga gagamitin kailangan para sa live streaming ay hindi pa ho kumpleto. Pero bagamat hindi pa kumpleto, ay marami na ho kaming, marami nang tumulong sa atin na makagawa tayo ng atin pong live sa FB, para makagawa tayo ng ating live sa FB. Ngayon, siyempre, una ko munang ipapaliwanag kung bakit hindi na ho tayo mapapakinggan sa himpilan ng radyo na dati nating pinaglilingkuran, mga kaibigan. At ako po ay bago ang lahat, nais kong ipaabot ang ating pasasalamat. Pasasalamatan natin ang management ng DZRJ, Radyo Bandido, ng Radya Broadcasting Corporation sa ibinigay nilang pagkakataon sa atin na tayo po ay makapagprograma
doon sa kanilang himpilan, mga kaibigan. Ngayon, nais kong ikwento sa inyo kung paano tayo napunta doon sa himpilan na yan, sa DCRJ Radyo Bandido, kung paano po na ang programang Lapid Fire ay nalipat po dyan sa himpilan na yan. Taong 2015, kung hindi ako nagkakamali, bago pa magkaroon ng presidential election, nung pong bago pa mag-presidential election, marami sa inyo nakakaalam, sa mga sumusubaybay po sa atin ngayon, na tayo po ay ikinampanya natin si Pangulong Duterte. Ikinampanya natin yan. Libre, wala akong kilala dyan eh. Kahit naman hanggang ngayon eh, sapagkat tayo po ay hindi naman nakikipag kuskusan ng braso kung kani-kanino, nagpapanggap na malakas, ganyan, malapit, kasi hindi nga tayo kilala, no? Pero alam mo yan ng mga sumusubaybay sa atin na nung bago pa mag-2015, ang katunayan ako unang-unang kumampanya dyan eh. Mga kaibigan, nandun pa ako sa isang himpilan, ano. Noong 2015, nagbo-broadcast kami, kasama ko si Kajeriap. By the way, birthday ni Kajeriap ngayon, yung batikang kolumnista ng Hataw. Mamaya natin siya babatiin. Nagbo-broadcast kami noon sa DWBL, mga kaibigan. At isang araw, ay tinawagan po ako ng respetadong broadcast journalist ng ABS-CBN, mga kaibigan, para ako po ay alukin na sumama doon po sa kanyang itatayong media organization, media outfit, mga kaibigan. Dapat nga, pasalamatan mo rin yun eh. Pero sa kwento natin, malalaman nyo kung paano tayo napunta dyan sa DCRJ Radyo Bandido. Ngayon, yun po pala, itong media organization na ito ay kanilang uupahan. Yung pong DCRJ, bibilin po yung oras na mula po sa alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi, mga kaibigan. O 24 oras, mga kaibigan. Katunayan meron pang, di pumasok kami dyan, ang pangalan po nung media outfit na yon ay A-Try Media. At ang may-ari po niyan na kumausap sa atin, kilalang kilala siyang broadcaster ng ABS-CBN, si Miss Kay Daser. Malaki utang na loob natin dyan. Tinuturing nating utang na loob ang kanyang pagkuha sa akin, mga kaibigan. Doon po para maging kabilang ng A-Try Media. Marami kaming kinuha. Yung iba, nandiyan pa rin sa istasyon na yan. Ngayon, kinausap nga po ako ni Miss Kay Daser. Mabait yan eh. Siyempre, broadcaster yan, mga kaibigan. Kaya, hindi ako nagdalawang isip na ako'y mapabilang doon sa kanyang paanyaya, na mapabilang doon sa kanilang media organization na itatayo. Sa madalit sabi na itayo. Alam po ninyo, yun ang may pinakamagandang studio sa lahat ng radio station. Ang ginawa po nitong kumpanya ni Miss Kay Daser na A-Try Media, binili ang oras dyan sa DCRJ from 5 a.m. to 12 midnight. Ang nangyari po, pinili ko pa rin oras, yung gabi. Ganitong oras.
mga kaibigan. Isang oras nga lang yung daily program natin dyan sapagkat marami kaming broadcaster na ginawa dyan eh. Isa lamang po ako eh. Pero ang pinili ko po yung panghating gabi. Ngayon, binigay sa akin yung oras na yon at hiniling ko rin na kung maaari, ako ay mabigyan ng 2 oras para sa live jamming. Ito po naman ay entertainment, ano po. Pumayag po. Napakabait ni Miss Kay Dacer. Nag-broadcast kami dyan. Naka2 taon din kami, mga kaibigan eh. Ngayon, nung matatapos na po, natapos na eleksyon eh, kinakampanya namin si President Duterte, mga kaibigan, doon sa mga programa namin. Kasi sa palagay ko, ako, talagang desisyon ko yun sa simula pa. Wala pang nagsasabing tatakbo yan. Ni siya, hindi pa niya napapanaginipan na tatakbo siyang presidente. Ngayon, sinulat ko pa yan sa aking mga kolom. Nung matatapos na po yung kontrata ng A-Tri Media dyan sa DCRJ, tinawagan po ako kasi ang studio po namin ginagamit ay nasa Quezon City. Pero ang studio po ng DCRJ ay nasa Makati. Naka-hook up kami doon po sa, naka-remote broadcast kami doon sa Quezon City. Meron lang kami ginagamit na aparato para yung aming broadcast sa Quezon City ay madinig sa himpilang DCRJ. Ngayon, nung matatapos na po yung kontrata niyan, ay kinontak po ako ng DCRJ management, mga kaibigan. Ngayon, marami kaming kinuha doon, marami kaming kasama isinama ni Miss Kay Dacer doon po sa kanyang production. Ray Langit. Pero nauna ako kay Ray Langit. Ako ang unang nakausap ni Miss Kay Dacer. Nagsipasukan na yan, Mr. Ray Langit, sino pa ba? Ang inabot ko ron yung si Hil, ang apelyido nun, mga kaibigan. Ngayon, sina Gani Oro, yan, pinagkukuha ni Miss Kay Dacer yan. Si Neil Ocampo, kinuha ni Miss Kay Dacer yan. Sino pa ba? Napakarami namin. Ngayon, nung matatapos na nga po ang kontrata, isang linggo, inilipat bigla yung aming broadcast doon sa studio ng DCRJ, mga kaibigan. Di doon kami nagre-report ngayon, doon kami nagbo-broadcast na, direkta na doon sa RJ. Yung pala ay matatapos na ang kontrata. Pero bago matapos yan, meron inutusan ang DCRJ management para ako po ay kausapin. At tinanong ako. Ang tanong sa akin ay kung ako daw ba interesado na maiwan kung sakasakaling hindi na ma-renew yung kontrata ng A-Tri Media. Abay, sinabi ko, malaking karangalan yan. Okay lang sa akin yan. Kasi mawawala na yung istasyon, mga kaibigan, mawawala na yung aming production. Ngayon, bukod dyan, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang totoo niyan wala na ako sanang interest muna na magbalik sa radyo. Talagang pasya ko magpapahinga muna ako kasi nagkakaedad na rin tayo, ang sabi ko, ang totoo niyan, wala na akong interest na magbalik sa radyo. Pero, ako, kung yan
ay gagamit ng social media. Kung tayo ay mapapanood sa Facebook, hindi nila alam yan eh. May edad na yung inutusan nila eh. O mga kaibigan, yung isang announcer dyan, na may edad na, hindi nila alam yan social media kasi hindi nila inabot eh. Mga kaibigan eh. Ang inabot yata ay social studies. Ngayon, mga kaibigan, di nakausap ako. Magsasabi ko, kinakailangan gumamit tayo ng social media para kahit mahina itong istasyon natin, ay makarating tayo sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Tapos pinapili ako ng oras. Yung oras na ganitong oras nga po, kung ano yung oras na ibinigay sa akin, isang oras nga lang ang hinihingi ko eh. Pero binigyan nila ako ng 2 oras. Mabait sila sa akin nung umpisa. Mga kaibigan. Ngayon edi okay na. Payag na ako. At kakausapin daw. Nung pinagsisimula na ako, magsimula ka na nga niya, umaga pa eh. Umaga. Sabi ko, ayoko ng umaga, gusto ko sa gabi. Hindi, hawakan mo muna ng mga 1, 2, o 1 buwan. Ayusin muna yung programming at saka ka ilalagay doon sa gusto mong oras. O sige, hindi mo ba, yung mga, kasi wala pang listener nun eh. Ngayon lang dumami listener yan eh, mga kaibigan eh. Ngayon, ano ho, nalaman ko, nandun na rin si Ray Langit. Kasi habang kami po ay nandun doon pa sa A-Try Media, si Ray Langit, sinasama na ni Miss Kay Daserian pagka nakikipag-meeting siya dyan sa DCRJ. Ngayon, noong pong ako po nagsimula na mag-broadcast dyan, alas 7 yata yung programang ibinigay sa akin eh. 7 to 8, 1 oras lang muna sa umaga. Sabi, hawakan mo muna yan. Pero wala pa akong 1 buwan, pinakiusap ko na ilipat na ako dun sa gabi kasi hirap ako sa mobility. Wala akong sasakyan. Mga kaibigan, hindi katulad nito mga huling araw, meron akong nahihiram na sasakyan. Noon talaga wala akong sasakyan, namamasahe lang ako, mga kaibigan. Kaya, nailipat ako sa gabi. Di ba? Pagkatapos mga kaibigan okay naman ang takbo. Hanggang paano ba ito? Bago pala ako nagsimula ng aking programa dyan, tinawagan ako ng station manager. At ang station manager po ay anak ni Undersecretary Ramon Jacinto, si Miss Bea Jacinto. Siya po ang nagpapalakad niya ngayon. Siya, ang sabi niya sa akin ay inutusan siya ng kanyang ama. Ito hindi pa ako nagsisimula, magsisimula pa lang. Tapos na akong kausapin nung unang inutusan, ay tumawag sa akin si Miss Bea Jacinto para iparating na yung offer ng kanyang father na ako ay mag-broadcast dyan kung ako'y interesado. Sinabi ko, isa pong malaking karangalan niya na ako'y mapabilang sa inyong impina. Yun nga, nag-umpisa na ako, ganyan. Yung gabi na ang programa ko, kasi dyan ako sanay sa gabi dahil unang-una, mamasahe man ako, hindi ako matatraffic. Di ba? Hindi ako nagmamadali, hindi katulad sa umaga, nakikipagbuno ko. Hanggang isang araw, ito'y last year lang Last year lang po, kinausap ako mismo ni Undersecretary Ramon Jacinto. At ang sabi niya sa akin, bakit ayaw mo bang lumipat sa umaga? Gusto ko sa umaga ka itong kwentuhan namin. Sabi niya, alam mo, nung nandun kayo sa A-Try Media, napakinggan kita. Sabi niya gano'n. Doon ko na alaman na sila pala
ang talagang merong intensyon na ako makalipat doon. Kasi yung unang inutusan nila, para lumalabas, siya ang nagpakilala sa akin doon. At ang katunayan yung una nilang pinalapit, inausap ako para makausap yung isang broadcaster doon na kasama namin sa A-Tri Media kung interesadong bumalik dyan. Meron nga dyan ngayon, nagba-black time dyan, nakasama namin doon sa A-Tri Media Nagpupumilit makapasok dyan Ilang buwan matagal bago siya nakapasok Nagbabayad siya ng programa niya. Di ba? Ako talent. Ang usapan namin dyan, magbo-broadcast ako bilang talent. Yung mga hindi taga-radyo talaga, yung mga vlogger lang, hindi nila alam yan. Walang naiintindihan sa broadcast yan, sa broadcasting yan, kung ano-ano ang mga patakaran sa radyo. Ngayon, sabi nga sa akin ni Undersecretary Jacinto, napakinggan kita niya. Alam mo niya, bihira yung ganon na nung mapakinggan kita yan anya, hindi nabibili yan yung meron ka. Hindi mo nabibili yan, hindi mo rin natututunan sa eskwela yan yan parang sila Rafael Yabut, mga ganon, binanggit niya yung mga broadcaster. Ganon, sabi niya, meron niyang tinatawag na, di niya may paliwanag kung ano yun. Na meron ka nun, sabi niya ganon. At gusto ko niya sa umaga sabi ko sa kanya, ayaw mo bang lumipat sa umaga? Siyempre, ayoko silang biguin, di ba, sa kanilang gusto. Kung papayag po kayo, sabi ko, sisikapin kong maupuan yung umaga. Pagkatapos, kung papayag po kayo, hindi ko iiwan yung gabi. Kaya kayong mga sumusubaybay, di ba, merong pangyayari na nawala ako sa gabi, sa umaga. Pagkatapos, naging dalawa ulit, naging umaga't gabi. Hanggang sa binigyan pa kami ng tandem dyan di ba? Yun sana ang palagay ko, nag-hit sana yung program na yun. Kung nakinig sa akin, yung katandem ko. Kasi, nakuna ko, ayaw niya nung kontra. Hindi ba? Hindi ba sa politika merong pro, merong anti. Merong pro, merong anti. Napakaganda sa isang programa kapag merong tandem na magkaiba ng opinyon. Di ba? Kasi hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi na kailangan magpaliwanag nung oposisyon at saka nung administration. Sapagkat yung paliwanag nilang dalawa ay mapapakinggan sa amin kung yung po ay sinunod. Wala po Ayaw nila nung merong contract nung katandem ko. Okay naman, mga kaibigan. Sabi niya, ba't ka pa bumalik dito? Isang araw na, bakit? Hindi mo naman ako sinabihan wag nang bumalik Hindi ba? Isang oras nainupuan ko. Ilang araw lang yun yung sa pang-umaga. Ako pa nga nagbigay ng title sapagkat yung gusto maging pamagat noon, ang babadoy. Walang kadating-dating, walang arrive. Nilagyan ko pa ng title para meron dating, kontra, partido, para bagay na bagay sana. Alam niyo, ang daming natuwa doon sa program na yun. Sinayang kasi, ewan ko, baka nagpupumilit maging administration, hindi naman nila kayang idepensa. Di ba? Pagka sinabi mo yung hinaing kontra sa administrasyon, hindi masagot. Kaya, mas gusto nila yung solo, wala magtatanong sa kanila. Kung meron man magkokomento sa kanila, ang i-entertainin lang, yung pabor. Yung laban, hindi na. Baka banatang ka pa ron. Di ba? Ngayon, ito,
Di sa gabi, madalit sabi, hanggang doon na lang. Kasi po, obviously, appointed na si Undersecretary Ramon Jacinto. Siguro, Kwan yan, ano naman, masyado namang nakakahiya sa administrasyon kung may mapapakinggan doon. At saka alam ko, mayroong mga nag-interest doon sa program ko kasi marami ng following eh. Ang inaakala nila, yung following na yon ay malilipat sa kanila. Kakamali siguro sila kasi ako, paniwala ako, kaya dumami ang listener, marami nang nagtatanong. Di ba? Marami nang nawala ng kumpiyansa. At lumilitaw sa following na yan na mas marami na ang dismayado. Kung meron mang mga nagbibigay ng opinion na nagmumura o mga yung ang tawag mo ron, yung mga troll, yung mga basher, yun yung mga fake account yun eh. Di ba? Katulad na nangyayari ngayon, di ba? Merong kumakalat na ganyan ngayon. Mga kaibigan. Pero ako po, wala akong sama ng loob. Dahil naiintindihan ko yung kalagayan nila. At saka, yun namang istasyon, kung ikaw may-ari niyan, lahat magagawa mo eh. Di ba? Ano magagawa mo ngayon kung ikaw tanggalin ka na? Di ba? Wala ka naman magagawa. Di ba? Pero ganun pa man, ano man ang dahilan. Hindi ko maintindihan kung ano ang dahilan, pero kung ano man ang dahilan, bahala na sila. Di ba? At ako, magpapaabot pa ng pasasalamat. Kasi kahit papaano ay nakatulong sa akin yun. Yung pagkakaroon ng programa ron. Kailangan lawakan mo na lang ang pangunawa mo dahil siyempre mga malalaking tao yan, alangan naman sila umunawa sa iyo. Ganun ang labanan ngayon eh. Di ba? Pagka malaki kang tao, parang bituka yan. Yung small intestine at saka yung large intestine. Tayo yung small intestine eh. Di ba? Mga kaibigan. So, nagpapasalamat ako. Hindi naman tayo ingratong tao eh. Sapagkat kahit papano, nakatulong yang istasyon na yan. Pinagmamalaki ko yan. Alam mo kung bakit? Napakahina nung signal nung istasyon na yun pag sa radyo ka nakinig eh. Di ba? Madaan ka lang sa puno, mawawala na yun. Hindi mo na mapapakinggan. Pag dumaan ka sa poste, mawawala rin yun. Uugong na. Mga kaibigan, lalo pag maraming building. Hindi mo maririnig yun. Pero, malaki ang aking naiambag. Dapat kahit papano may pagkilala ron, di ba? Sa buong mundo, mga kaibigan, isipin mo, buong mundo nakilala ang DCRJ na dati hindi naman alam ng tao yan. Mga kaibigan, bakit? Dahil dun sa inintroduce ko na gamitan yan ng social media. Naging effective yung pong ibinigay kong formula. Hindi ba? Pero grateful ako. Maraming salamat kay Yusek RJ tsaka kay Miss Bea Jacinto sa kanilang ibinigay na pagkakataon sa akin na minsan ay naging bahagi ako ng makasaysayang himpilan na yan na DCRJ. Kasi po alam naman ninyo, maigsipan tanda ng mga tao eh. Yung mga tao ngayon, di nila alam kung ano yung DCRJ eh. Ako alam ko eh. Yan ang ginamit na istasyon nun.
Yan na lang ang natirang istasyon labang kay Marcos nung nagkaroon ng people power. Kaya tinawag yan na radyo bandido. Hindi na alam yan ng mga nagbo-broadcast. At ngayon, pinakikita naman nila yan eh. At nagkataon din, kaya naging makasaysayan yan, sa hindi sinasadyang pagkakataon, yan ding himpilan na yan. Ang kinausap ni noon ay Governor Chavit Singson para isiwalat ang kawalang-yaan ni ousted President, convicted plunderer, Erap Estrada, mga kaibigan. Yan din yun eh. Pero hindi gaanong alam ng tao eh. Kasi sa panahon ni Erap, maraming media ang bumanat kay Erap. Di ba? Hindi katulad nung EDSA Revolution, lahat sarado eh. Pinasabog pa yung Radio Veritas. At yan ay hindi makita kung nasan yung impila na yan. Yung impila na yan noon, nandun pa sa Santa Mesa. So yan ang kwento kung ba't ako napunta dyan. Hindi po ako nag-apply. Pero ganun pa man, yun nga, utang na loob ko yun. Natatanawin hanggang tayo po nabubuhay sa mundong ito. Kaya ano pa man ang naging dahilan, malaki rin ang naitulong nun sa akin. Pero sa kabila po niyan, kahit papano ay malaki ang aking naiambag dyan sa impila na yan, sa pamamagitan, para yan ay lumaganap. Eto nga natatawa ako nung hindi pa masyadong kilala itong programa natin eh. Ang totoo pag tinitignan ko yung views, naiiyak ako eh. Hindi yung sa views ko eh. Sa views nung iba yan. Ang nanonood, 7, 5. Ngayon, ilan na nanonood sa kanila? Alam naman sa kanila yon. Kasi pagkatapos ng programa sa Facebook, sa akin umaabot na ng 40 milyong views eh. Sila naging 12,000, nakakasampisin mo. Mula sa 5 views, umabot sila ng libo-libo. Kailangan naman sa kanila yon. Bakit? Noong pong napansin na ng mga troll, na ngayon nandyan, troll yan nakilala sa fake news. Mga kaibigan, ginagamit niya yung radyo. At nagpapasalamat din ako na wala ako dyan. Hindi ho masyadong damaging sa akin yun Para sa akin, hindi. Medyo merong positive sa akin yun. Bakit? Puro vlogger na yata yung nandyan Yung mga gumagawa ng fake news, ba naging broadcaster? Biglang naging... samantalang minumura nila yung mga radyo, yung mga media, yung mainstream media. Tapos nandyan na sila. Instant media, ano kayo? Kape? Instant? Naku mga kaibigan. Yun ang istorya inuulit ko Yusek Ramon Jacinto, Miss Bea Jacinto, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin para maging bahagi niyan ng inyong makasaysayang himpilan ng DCRJ Radyo Bandido. At kayo ngayon ay nanonood sa Liberty Radio ng Lapid Fire. Magbabalik po ako pagkatapos ng ilang patunog. Patunogin mo. Lapid Fire sa matapang at mga
programang Lapid Fire ni Kaperse Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Mike Pacquiao. Maraming salamat. At ngayon po naman mga kaibigan, may babatiin tayo ha. Birthday po niya ngayon. Ito'y, alam niyo, itong taong ito, ito ang klase ng tao na ang kanyang mga itinuturing na kaibigan, ako tinuturing ko na matalik na kaibigan, totoo niyan, ikumpare ko na to sa ilang kasal ng naging kasal ng mga anak ko. Ang babatiin po natin ay ang veteranong kolumnista ng Pahayagang Hataw at dati po ay kasama natin sa programa. Yun nga, yung bago kami malipat sa sa A-Tribe. Salamat nga pala, Miss Kay Dacer, ha? Ikaw ang naging daan para mapunta ako dyan. At pinasasalamatan ko rin yung isang anak pa ni Yusek R.J. Jacinto, si Miss Nicole Jacinto. Ang totoo niyan, yun ang unang kakilala ko eh. Nung nandun pa ako sa dating himpilan, mga kaibigan, bago ako napunta sa DWBN, yung himpilan na nakikinabang din sa gobyerno. Kaya yan, ganyan ang sinasabi namin. Sabi ko, di ba? Pinaliwanag ko sa inyo yan, hindi may iwasan yan kapag ka ang mga himpilan, mga periodiko, nakatali. Merong nakatali sa gobyerno, mga kaibigan. Kailangan yung panahon ni dating Manila Times publisher, Chino Roses, wala na nun Wala na mga kaibigan Kaya dapat naiintindihan ninyo between the lines. Hindi nyo tatanungin nyo kung bakit ganon. Hindi na kailangan tanungin yun Alam nyo na Ako sa pagkakaintindi ko yung anak na yun ni Yusek Jacinto, si Miss Nicole, yan ang parang nag-introduce sa akin siguro dyan na hindi ko alam. Mabait yun Mga kaibigan, nakasama ko dun sa isang himpilan na pagkatapos ng program ko, Asia, galit yun sa mayabang mga kaibigan Kaya may mayabang doon sa A-Tribe Media, hindi siya nakasama rin sa grupo na lumipat dyan, mga kaibigan. Hindi ko nga akalain yung pinanggalingan kong himpilan makasama ko rin sila dyan kung ako natanggal doon sila, nakaposisyon sila rin sa himpilan natanggal din sila mga kaibigan. Siba. Di ba? Wala akong permanente dyan Ang kasabihan sa radyo, you are as good as your last broadcast. Mabuti ngayon, merong social media, mga kaibigan. Bueno, hindi na tayo masyadong magyayabang dito, mga kaibigan, dahil wala naman tayong pagyayabang, di ba? Ako nagpapasalamat, nakakaport. At ako nga pala, daming nagtatanong sa akin, punong-puno ako sa, pasensya na kayo kung hindi ko po lahat masagot. Mahirap yung iisa-isahin ko ang paliwanag di ba? Mapagod din ako Mahirap din yun pero nagpapasalamat sa lahat po. Sipin mo, meron na tayong 400 plus ngayon dito na hindi ito nangyari nung bago kaming nagso-social media dyan sa DCRJ. Ang nanonood dyan sa amin, pinakamalaki na live, 100 dyan sa gradual ang aming following, mga kaibigan. Ngayon,
kaarawan po ngayon ni ating kaibigan at ginagalang nating kaibigan kolumnista po ng Pahayagang Hataw, kung saan nagko-column din po ako roon Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hataw, Dyaryo ng Bayan. Kaarawan po ngayon ng ating kaibigan, dati nating nakakasama sa programa natin, walang iba kung hindi si Ka Jerry Yap. At dahil birthday ngayon ni Ka Jerry Yap, ay narito ang ating pagbati. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, mga kaibigan, happy birthday kay Ka Jerry Yap. Ngayon, ako'y nagpapasalamat sa inyong, sa mga nanonood sa atin ngayon, sa inyong pagpapahalaga at pagsuporta, patuloy na pagtitiwala. Hindi ho nababayaran yan, mga kaibigan, at wala hong kapalit na katumbas yan para makaganti ako ng utang na loob sa inyo. Kaya pasensya na kayo kung ang kaya ko lang gawin ay yung magpasalamat po sa inyo. At nandiyan kayo. Meron naman mga nagme-message sa akin, sabi, wala na pala kayo dun eh. Nanonood ako kanina, nagtaka ako, bakit yung oras nagpas na, iba nagsasalita. Kaya ang ginawa ko, nag-dislike na ako dun sa sa istasyon. Pag nag-dislike ko kasi kayo, dun magkakaalaman kung may makikinig pa sa kanila, di ba? Yun, malalaman kasi yun eh. Unti-unti, babagsak yung listener. Ganun yun, pag nag-dislike kayo, ba't naman kayo nag-dislike? Di ba? Sinasabi ko lang. At eto mga kaibigan, pasensya na kayo kung medyo walang kwenta yung paliwanag ko, no? Yung kung paano ako napunta dyan. Naipaliwanag ko naman eh. Di ba? Nang matino eh. Ang importante, nakapagpasalamat tayo. Hindi tayo katulad ng iba dyan. Walang utang na loob. Di ba? Tayo, tumatanaw tayo niyan. Ipagdadasal ko pa yan. Di ba? Makakala ninyo. Gusto ko maging presidente pa nga si RJ Jacinto eh. Bakit? Kilala ko yan eh. Di ba? Kung maging presidente yan. Kaya lang baka hindi siya manalo kay Pacquiao. Hindi, biro lang. Biro ko lang si Yusek Jacinto. Alam niyo naman iba yung marunong kang tumanaw ng utang na loob. Masama yung hindi. Yun yung mga nagwalang hiya sa akin ng mas masahol pa dyan. Mga kaibigan. Ako, hindi ako marunong magpahiya ng tao. Yung mga sasabihin mo lang, yan mahilig sa ganyan, mga kaibigan. Importante yung pagtanaw ng utang na loob. Kasi masama yun eh. Hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Na kahit wala na tayo dyan, ay tayo'y nagpapasalamat ng buong giti. Para sumobra pasalamat natin ito, mga kaibigan. At hindi na sila maniwala. Minsan sa pag sumobra, hindi na pinaniniwalaan mga kaibigan. Pero ito
may lumalaganap ngayon na katarantaduhan na naman. Yan pong tayong lahat siguro, o majority sa mga gumagamit ng Facebook, ang ginagawa ngayon ng fake account. Pakina mo nga yung bed natin. Alam po ninyo, mabuti na lang ito'y nabuo ngayon. Ngayon, siyempre, marami nababahala dahil nga dyan sa, anti-horror, horror bill na yan, hindi na terror yan. Horror na nangyayari ngayon, mga kaibigan. Sipin ninyo, ang paniwala ngayon ng marami, ito'y may kaugnayan dyan para takutin ang mga tao. At yan na nga, yung pangamba na baka yan gamitin laban sa mga fan. Dahil yung mga fake account na yan ay halimbawa nag-post ng kung ano-ano, di ba? Sasabihin ikaw yun. Alam niyo naman yung hindi sila yun di ba? Kalukuhan yan pero yan ni-report na sa Facebook. May mga litrato, yung iba nga, karamihan wala litrato. Ang problema, may mga litrato pwede rin nilang gamitin nyo, katulad ng hayop na yung mga gustong sumikat, gusto nila maagaw yung mga nakikinig sa akin, nakala nila yun ang paraan. Ginagamit yung litrato ko, tinatabi sa mukha nila. Akala tuloy, quit ko sila Mga kaibigan, akala nila yung quit ko nandito malapit sa mukha ko. Nandito sa baba yung quit ko Ba't ako magkakaroon ng quit sa tabi? Di ba? Sa tabi ng mukha ko. At saka nababahala ko, baka magkapalit pa kami ng mukha Sus Mario Joseph, mga kaibigan. Nung tignan ko ano ba ito? Nguso na tinubuan ng mukha. Lakas ng loob, gusto lumebel. Hoy, hanggang fake news ka lang talaga. Hindi ka pwedeng broadcaster. Kahit ano, magtitihaya pa kayo ni Mocha Uso sa karsada, wala ba, hindi kayo magiging broadcaster. Kasi, nabanggit ko, imbestigahan yung OWA. Kung sino, o kung yung OWA na yan ay hindi ginamit para pagkakitaan yung pera, dito sa mga overstaying na OFW na ikinuwaranti nila. Sipin mo, OFW, dito na overstaying sa atin, akalain mo yan? Hindi na overstay dun sa mga pinanggalingan nilang bansa Diyan sa mga motel, tsaka sa hotel. Na overstaying yung mga OFW. Fake news ba yun? Mga gago. Mga kaibigan, may nanganak pa, may namatay pa. Di ba? Ngayon, tignan ninyo yung mga nasa airport, mga nakahilata ron sa sa ito tawag mo nito, baldosa sa airport. Ngayon, yan nga ginagamit nila. Di syempre, iuugnay na yun dyan. Pero ganun pa man, ako hindi ako umuusga kasi alam ko issue. Antayin muna natin lumabas yung investigasyon ng ginagawa ng Facebook. Pero kasi sa krimen, bakit iniuugnay ito ngayon dun sa terror bill? Kasi nga sa krimen yan di ba? Yung paggawa niya dahil cyber crime yan mga kaibigan Ngayon, sa krimen kasi, halimbawa, ito binabanggit din natin sa nakaraan. Halimbawa, kilala kang magnanakaw dahil may record ka, kaya nakulong ka na sa pagnanakaw. Di ba? Ngayon, nasa isang community ka, kilala ka nga ron. Ultimong barangay chairman do, alam, magnanakaw ka. Ex-combi ka, di ba? Kaso mo, pagnanakaw. May nangyari ngayon na nagkaroon ng nakawan sa barangay nyo o kaya sa community nyo. Sino unang paghihinalaan doon? Yung may kaso ng pagnanakaw. Ganon din dyan. Ang unang paghihinalaan mo dyan, sino ba yung mahilig gumamit ng kawalangyaan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news gamit mga faking account? Sino ba yan?
Eh di yung mga troll na na-identified sa administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba? Oh, katunayan yung mga account niya, sinara ng Facebook eh. Di ba? Yung unang nabuko na inireport na mga ginagamit sa trolling, mga kaibigan, sa bashing. Hindi ba pinagsasara lahat ng, ano yan, ng Facebook? Kaya, ang suspecha kagad sila. Ako naman, although, posible yon, kaya lang, ang Facebook may ginagawang sariling investigasyon. Kaya, siguro, ilang araw lang yan. Ang gagawin nyo lang, pagka kayo, ginawa ng fake account, ganito modus nila. Ang modus operandi nila, halimbawa ako, ginawa ako eh. Meron akong dalawang nakita eh. Pero na-report na yon. Ang totoo nun, kung ako, hindi ko makikita. Bakit? Ako yung ginawa na ng fake account, gumawa sila. Ang pangalan ko ginamit, walang litrato. Oh. Ano ang dahilan, ba't hindi ko makita? Pagkagawa ng account, ibablock ka nila. Para hindi mo malaman na may account ka. Eh, nakakatakot yun. Eh, pero, sintido ko mo lang yan eh. Eh, bakit ko gagawin yun? Magkakaroon ako ng ibang account. Di ba? O, eh, parehong pangalan. Pagkatapos, eh, kung ano, mga kaibigan, yung pecha, ang pagbabasihan lang dyan eh. Kailan ba ako nagkaroon ng account? Matagal na eh. Tapos ito bago, tapos itong bagong to, magpo-post ng kawalang yan. Eh, paano naging ako yun? At saka yan, may mga IP address yan eh. Kaya lang, yan ay pwedeng gamitin. Yun ang ikinababahala ng iba. Ang pangamba, baka yan ay gamitin para kabansagang terorista. Gawin kang terrorist suspect ka sa terorismo, mga kaibigan. Eh, bago mo maipaliwanag, nakulong ka na. Di ba? Mga kaibigan. Sana kung may gagamitan nila ng sentido comum yan. Eh hindi. Kaya marami ngayon ang nababahala. Pero ganun pa man, i-report nyo agad. I-report nyo na fake account or ano yan, pretending to be me, gano'n, or someone, ganyan, mga kaibigan. Ngayon, nagtataka sila, bakit pinapayagan ng Facebook yan? Kasi po, gusto nga ng Facebook yan eh. Sa totoo lang eh. Gusto nila yan eh. Dumadami yung user nung Facebook. Eh pero, palagay ko naman, meron silang gagawin sa issue ito. Bakit? Sapagkat inilalagay nila sa panganib ang maraming tao. Kaya palagay ko, action na yan. Ngayon, ang rekomendasyon natin para hindi na nila magawa yan, dapat kara-karaka. Dahil, halimbawa, dito lang sa atin nangyayari yan. Hindi rin eh. Pati yung mga taga-abroad na kakilala ko, ginamitan sila ng ganyan. Anyway, pagka nga ho, halimbawa, ginamit yung account ninyo, no? Nagbukas ng ibang account. Mapapansin ninyo, yung mga kaibigan mo, hindi rin nila alam yung mga friend mo sa Facebook. Bakit? Tinitingnan nila siguro, pipili sila ng mga tao na ibablock din nila, kasama nilang ibablock. Tapos gagawa nila ng account na katarantaduhan, mga kaibigan. Kaya yan ho, dapat ang solusyon lang yan, dahil ginagawa ngayon dito yan, dapat sa isang particular country, pwede yan eh, di ba? Sa Pilipinas. Ang gagawin, mas mabuti nga kung buong mundo nila gawin to eh. Dahil may trolling din sa ibang bansa. Dapat pag-submitin na nila ng requirements. Ang lahat ng mga, kahit yung may mga existing account. Otherwise, bibigyan ka halimbawa ng time frame. Kung hindi mo ma-submit ito, isasara Facebook account mo. Dapat maging ganyan ang policy, di ba? At yung mga magbubukas ng bagong account,
dapat alam nilang may pangalang existing na gano'n. O, halimbawa, Percy Lapid, baliktarin mo man yun, Lapid Percy. Pagka gano'n, magduda na sila. Di ba? Ano ang katunayan mong ipipresenta? Siyempre, yung mga dokumento na magpapatunay na ikaw yun. Di ba? O, mga kaibigan. Yun o yun eh. Baka natin kung magagawa po yan ng Facebook,